Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang ating pag-aralan. Para sa ikasyam na tanong, ngunit ang isang tao ay hindi dapat mabinyagan hanggat hindi niya natitiyak na siya ay hindi madudulas at muling magkakasala. Totoo ba ito, Pastor? Okay po. Marami po rin nasabi po kasi na iba na once na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, hindi ka na pwedeng magkasala. Ngayon, ano po bang binabanggit po ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid? Atin pong basahin dito po sa 1 Juan 2 at ang talata po ay 1. Sabi po dito, 1 John 2 verse 1. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Okay? Ang una pong encouragement ni Apostle John, mga minamahal na mabatid, ay wag po dapat tayong magkasala. Now, the question is it possible? Ngunit kung, may karugtong, okay mga kapatid? Ngunit kung magkasala ang sinuman, ibig sabihin po, hindi po tayo, kahit po tayo na binyagan na, hindi po tayo exempted sa kasalanan. Nandiyan pa rin po anong tinatawag dyan? Nandyan pa rin po yung call to sin, pero may iba po eh. Dito po, babasahin ko po sa inyo kompleto. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. So, ibig sabihin mga kapatid, noong tayo hindi pa po tumatanggap sa Panginoong Jesus, pag tayo po yung nagkasala, para bagang normal lang. It's a normal life. Ika nga. Parang ano lang, normal routine mo na yon, parang wala kang tagapagtanggol kasi in the first place hindi mo naman alam na sobrang sama ng iyong ginawang kasalanan. But this time, alam mo na ang effect ng kasalanan at alam mo na rin kung sino ang iyong tagapagtanggol. Walang iba kundi ang namatay sa kalbaryo ng cross, si Jesus Christ. So, ito po yung logic mga kapatid. Okay? Pag tayo po tumanggap sa Panginoong Jesus through baptism at tayo pinabinyagan, ay hindi po tayo exempted sa kasalanan. Tayo po yung mga makasalanan pa rin or magkakasala pa rin. However, katulad po ng isang bata, sanggol, na nag-aaral or so let us not say sanggol kasi sanggol talagang parang ano pa lang, months old pa lang yan eh. Yung parang 1-year-old, okay? Parang isang batang 1-year-old mga kapatid na nag-aaral pa lang po siyang lumakad. Ang isang Kristiyano na tumanggap po sa Panginoong Jesus, parang baby din lang po siya. Siya po nag-aaral din pong lumakad, pero tanong, ang bata ba habang nag-aaral ng lakad ay hindi po siya nadadapa? Nadadapa pa rin po. Hindi na ba dapat tayo bumangon? Babangon pa rin po. Katulad po ng isang bata, ang isang Kristiyano tumanggap sa Panginoon, siya po yung newborn in Christ. Okay? Bagong kapanganak o panganak kay Kristo. At na-experience niya pa rin po yun pong mga ups and downs. However, iba na po siya ngayon. Dati, pag nagkasala siya, talagang kung magmura or kung gumawa ng kasalanan ay kalutong-lutong magmura or talagang ganon. Pero this time mga kapatid, iba na po. Siya po yung nagigilty na, meron na pong conviction ng Holy Spirit na nagtuturo sa kanya na humingi ng tawad at syempre, meron na pong assurance at joy ng kaligtasan na kanya-kanya pong dala ngayon. So sabi po dito, we begin the Christian life as babies rather than adults. Okay? Sabi rin po yan ni Pablo, mga Apostle Pablo, mga minamahal. And God judges us on our attitude and the trend of our lives rather than a few slips and fall that we may experience as immature Christians. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Panginoon po ay hinuhusgahan po tayo or huhusgahan tayo ng Panginoon on the Judgment Day, hindi po sa ating mga ilang beses tayo nadapa. No. Hindi po nagbibilang ang Panginoon sa mga kasalanan po ating nagawa, kundi yung hahatulan niya sa atin mga kapatid kung ilang beses tayong bumangon or else, otherwise, hindi tayo bumangon. Pag hindi na po tayo bumangon sa pagkakasala, in other words, ay in-embrace na ulit natin yung kasalanan na void yung pong baptism or yung ginawa ng Panginoong pagbabagong buhay sa atin. So mga kapatid, again, sa question po na ito,
tayo pa rin po ay nadadapa. Pero tayo po this time, meron po tayong advocate. Pag sinasabi pong advocate, katulong, katuwang, kaalalay. Okay? Walang iba kundi si Jesus Christ sa bagong lakbayin sa Kristo. Salamat po, Pastor. Sa ikasampung tanong, bakit ang bautismo ay isang apurahang bagay para sa isang nagbabalik loob na makasalanan? Pastor? Yan. Kasi marami po kasi nagtatanong mga kapatid or nagsasabi sa akin, Pastor, wag muna ngayon. Tanggap namin, Pastor, yung message, napakaganda, pero Pastor, pwede bang wag muna ngayon? So may tanong po mga kapatid, in fact, meron pong text sa Bible, kailangan ba talagang urgent? Pag ikaw ay nakaunawa na sa pagmamahal ng Panginoon at sa kanyang kaligtasan, urgent ba agad na ikaw ay mababaptize? Kasabi po dito sa Gawa, chapter 22, okay po, chapter 22, verse 16. Ito po ang binabanggit mga kapatid. At ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka, magpabautismo ka, tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ang konteksto po mga kapatid, ito po yung sinalaysay ni Apostle Pablo doon po sa Damasco, okay? Na yung kanya pong conversion story, ang encouragement sa kanya ng banal na espiritu, okay? At sa mga tao po na kanya nakasalamuha, dito po mga kapatid, ano pang hinihintay mo? Ikaw po ay tumayo na, ibig sabihin, huwag ka na maghintay pa. Sabi nga po sa isang kanta, baka ang bukas ay hindi na dumating. Okay? Sabi nga po dun ang ganda po ng kanta na yun, ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay hindi na dumating. Bakit? Kasi po mga kapatid, ako po mismo ang inyong lingkod. Marami na po ako nakilalang mga tao na nagsasabi sa akin, Pastor, napakaganda ng pag-ibig ng Panginoon. Talagang naunawaan namin yung kanyang pagmamahal. Gusto namin, Pastor, na tumanggap na sa kanya through baptism. Pero Pastor, pwede ba next week na lang or next month na lang kasi magpapaalam pa ako sa aking asawa, sa aking mga magulang, parang ganun mga kapatid. But lo and behold, okay, ito po hindi po kwentong bayan lang, ito po yung naranasan po ng yung lingkod. Lo and behold, convicted na po siya na tumanggap sa Panginoong Diyos, pero the other day namatay, mga kapatid. Okay? Namatay. Nakakalungkot. Hindi ako Diyos para hatulan siya kung siya ba maliligtas o hindi kasi namatay siya before kanyang baptism. But I believe in his heart, he accepted Christ, mga kapatid. Pero syempre, ikaw na nanonood po ngayon, ikaw na may opportunity na mag-undergo through baptism, ano pang hinihintay mo, kapatid? Ngayon na po ang panahon na tumanggap sa Panginoong Diyos. Why? Because baptism is a public testimony that repentant sinner has been forgiven and cleansed by Jesus. Ang isa daw pong bautismo ay paghahayag, publikong paghahayag, mga minamahal, ng isang makasalanang katulad mo at katulad ko na si Jesus lamang ang makakapaglinis po sa atin pong mga kasalanan. So, ibig sabihin po mga kapatid, ikaw, ako na may chance na magsisi, ay tayo rin na po ay pumunta na po sa ceremony ng baptism. Wala na pong hesitation, wala na pong hindrance, wala na pong alibi or iba pang reason para po mag-undergo sa baptism. Okay, sabi nga po dito, men and women today struggle under heavy loads of sin and guilt. And this contamination and burden is so devastating to the human personality that people will undergo will go to almost any length to achieve a sense of forgiveness and cleansing. Mga kapatid, huwag na po tayo maghintay. Okay? Kasi yung guilt and heavy loads nga po, dala-dala na natin. So we need someone na makakatulong po na buhatin po yung mga heavy loads natin or otherwise i-unload natin yung ating mga sin and guilt, mga minamahal na mga kaibigan, because Jesus Christ is open wide ang kanyang pong arms para po tayo ay kanyang tanggapin, mga minamahal na mga kaibigan. So, pakinggan niyo po ito mabuti mga kapatid. Baptism is of utmost importance because it is our public acceptance of Jesus. Okay?
Now, sa the moment we accept Christ and we undergo baptism, mga kapatid, at our conversion, ito pong ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, the moment of our conversion, ibig sabihin, yung araw or yung moment na tayo po ay na-convert na po ng Panginoong Diyos. Number one, na Kanya pong ginagawa sa atin pong buhay. Number one, He forgives and forgets our past. Wow, purihin ng Panginoong Diyos. Talaga pong ang Panginoong Diyos nagpapatawad in our conversion moment. Hindi lang po nagpapatawad, kundi kinakalimutan totally. May mga tao po kasi na pag magpatawad, hindi naman kinakalimutan yung mga nagawa ng kanilang or ng mga tao nakasakit sa kanila. Pero ang Panginoon po ay iba. When He forgives, He also forgets totally, na para bagang ikaw ay wala na pong nagawang kasalanan. Number two, miraculously begins to transform us into spiritual beings. The moment ng atin pong conversion or ng atin pong pagtanggap sa Panginoon, miraculously daw po, mga kapatid, tayo po'y binabago ng Panginoon. He transforms us. Yung atin pong spiritual beings, yung atin pong spiritual relationship, nababago po. And lastly, mga kapatid, the moment we accept Christ, the moment you accept Christ through baptism, mga minamahal na mga kapatid, at nag-undergo tayo ng baptism, He adopts us as His own sons and daughters. Kumbaga, mga kapatid, simple lang po sinasabi ng Panginoon, when you accept me and when you undergo baptism, welcome to the family. Ibig sabihin po, ikaw, ako, na dating anak ng kaaway, quote and quote. Sabi po kasi sa Bible, the moment we commit sin, tayo po'y anak ng mga kaaway. The moment we lie, in fact, tayo po'y anak ng amang makasalanan or ama ng kasinungalingan, si Satanas, of course. But when we accept Christ, we accept His forgiving and His salvation, mga kapatid, then and only then, tayo po'y aampunin, okay, sa family ng Panginoong Diyos. And absolutely, mga minamahal na mga kapatid, ikaw at ako ay magiging membro ng pamilya ng Diyos. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye!